8 ang sugatan sa isang sunog na sinundan pa ng pagsabog sa Taytay, Rizal. Ang nasunog ang barracks ng Provincial Police Office ng Rizal na naglalaman daw ng mga explosive devices. May report si Isay Reyes. Makapal na usok ang bumalot sa headquarters ng Rizal Police Provincial Office sa Taytay, Rizal pasado alas 6 ng umaga kanina. Ilang minuto ang lumipas, naging kulay dilaw ang usok at sinabayan ng masangsang na amoy kasunod ng 2 pagsabog. Walang apoy na umano eh. Talagang sumabog lang. Yung unang pagsabog may mga nasugatan. Yun, tinakbo ko na nga sa Manila. Nandun pala ako, may pagsabog na uling isa pangalawa. Ang nasunog, barracks na nagsisilbing opisina ng Explosive Ordnance Division o EOD, SWAT at SOCO. Nandito ang explosive devices ng SWAT tulad ng M203 at detonating cord. Agad namang naapula ang sunog. Nagdilera ng fire out alas 6:50 ng umaga. At ito na ang tumambad. Wasak na ang mga yero ng gusali. Nagkalat ang mga kahoy at iba pang gamit ng estruktura na damay pa ang 8 sakyan. Pati na ang ilang bahay malapit sa headquarters, nagkabasag-basag ang salamin. Maaari raw nagmula ang sunog sa kuryente mula sa kisame. Automatic kasi pag yung explosions na caused by that, nagkakaroon ng vacuum effect yan. So yung mga malalapit na glasses, nagsashatter talaga yan. Nagsashatter dahil yung vacuum effect niya na yung shockwaves. Agad naman daw inilikas sa mga preso sa katabing detention cell. Pero 8 pa rin ang sugatan kasama ang mga rumisponde at ang nasa loob ng gusali. Ang ilan hindi agad nakalabas dahil sa kapal ng usok at mga nahulog na debris. Pagdating ng rescue, bumaba yung 2. Pagkakuha nila ng hose, sumabog na yan, unang sabog. Tapos pangalawa, duguan na sa assist, patakbunan rito. Siyempre, cover. And then, try to find escape out sa aircon. Kasi covered na ng debris yung daan nung sa main exit. So nakikita natin ngayon yung epekto ng lakas ng pagsabog. Kung makikita ninyo, halos wala nang laman yung loob ng gusali at yung bubong ay talaga namang natanggal na. Sabi ng mga pulis, aabutin daw ng ilang araw ang kanilang sinasagawang clearing operations para ma-audit din nila ng maayos yung kanilang mga papeles. Ang SOCO kasi ay itinatabi rin sa loob ng building na ito ang kanilang mga dokumento sa kanilang mga hawak na kaso sa kabuuan ng lalawigan ng Rizal. Isay Reyes, GMA News.